Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM. Isang napakagandang tanghali sa inyo mga idol. Sana maitago niyo ako sa pangalang Rina. Hindi ko tunay na pangalan. Nagdesisyon akong huwag magpakilala para maprotektahan ang mga taong kasama ko. Alam ko at tanggap ko na marami ang magagalit sa akin sa dulo ng kwentong ito. Pero kahit ganon, sumulat pa rin ako para makahinga na ako ng maluwag. Ang hirap pala na may mabigat kang nararamdaman sa puso mo. Mga idol, 5 years na kami ng boyfriend kong si Chad. Siya na yata ang pinaka-sweet at mabait na boyfriend sa balat ng lupa. Mahilig sa mga surprises at sobrang ramdam ko kung gaano niya ako kamahal. Surprise! Wow! Ikaw may gawa nito sa kwarto ko? Yeah. Ano, nagustuhan mo ba? Sobra. Ang daming balloons at petals. May nakasulat pa sa dingding ah. I will love you forever and ever. Aw, thank you. Thank you so much. Pero syempre, hindi lang yan ang regalo ko sa'yo. Teka, ito, Ano naman to? buksan mo na lang. Wow! Ang ganda! Stuffed toy! Alam ko naman kasi na may hilig kang mag-collect ng mga stuffed toys kaya binili ko na yan para sa'yo. Ang lambot-lambot tapos sobrang cute. Teka, magkano naman to? Ano ka ba? Hindi na mahalaga. Priceless naman na nakikita kong saya sa'yo eh. Thank you sa lahat ng effort mo ah. Na-surprise ako ng sobra. Hindi mo naman kailangan gawin to eh. Gusto kong palagi kang nakikitang masaya kaya ginawa ko to. Ang gusto ko kasi maging memorable ang birthday mo. Thank you pa rin. As in, thank you. Hindi ko na tuloy alam kung paano ako makakabawi sa'yo eh. May isang paraan para makabawi ka sa akin. Sige, ano yun? Kahit ano, gagawin ko. Mahalin mo lang ako. Tama na sa akin yun. Palagi ka lang manatili sa tabi ko. Okay na yun. Ang mahalaga sa akin, tayong dalawa. Kasi ako, mamahalin kita hanggat nabubuhay pa ako. Tulad nga na nakasulat nun sa dingding, I will love you forever and ever, hon. Ikaw talaga. Yun lang pala ang gusto mo eh. Walang problema dun. Ikaw lang at ako hanggang sa huli. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Masaya naman ako sa relasyon namin. Pero si Chad din kasi yung tipo ng taong workaholic. Lalo na nung na-promote siya sa trabaho. Maski nga yata weekend, nagtatrabaho siya. Kaya dahil doon, nawalan siya ng oras sa akin. During that time, naging close ako kay Lester, na siyang kaibigan ng boyfriend ko. Siya kasi ang parating pinapakiusapan ni Chad na magbigay ng mga gifts sa akin kapag hindi siya nakakarating sa mga dates namin. Gwapo, mabait, established na sa buhay si Lester. At tulad ko, nasa isang mahabang relasyon na rin siya kasama ang girlfriend niya. So, ang sinasabi mo, may nakikita ang ayaw kay Chad. Oo, masyado ng workaholic eh. Yung kahit may sakit na siya, papasok pa rin sa trabaho kasi sayang naman daw yung araw. At kung minsan pa nga, halos hindi na kami nagkikita dahil napakarami niyang ginagawa. Mas mahal pa niya ata yung trabaho niya kaysa sa akin. Nagtatrabaho kasi siya para sa future niyo. Yun naman talaga ang dahilan niya. Pero syempre, di ba? Bigyan naman niya ako ng panahon at oras. Nagsasawa na nga ako sa relasyon naming dalawa eh. Alam mo, parehas tayong dalawa. Oh,
Ano naman problema niyong dalawa? Para nung isang linggo lang, tumawag ka sa akin dahil wala kang makausap eh. Ay, nagsasawa na rin ako eh. Ano? Halos araw-araw na lang nag-aaway kami. Nabubwisit na nga ako eh. Ito naman, hayaan mo na. Mahal mo naman eh. Yun na nga eh. Parang hindi na eh. Parang ayaw ko na. Seryoso ka dyan? Oo nga. Hindi lang ako makahanap ng tamang tiyempo eh. Buti nga hindi pa kami nagpapakasal nun. Kaya ikaw, huwag ka munang papayag ha. Hindi pa talaga, no? At saka, parang hindi ko pa nakikita ang sarili ko na kasama siya. Pakiramdam ko kasi, palagi niyang mas uunahin ang trabaho kaysa sa pamilya. Buti ka pa nga eh. May trabaho, settled na sa buhay, at nag-e-enjoy lang. Masyadong maiksi ang buhay para ma-stress sa mga bagay-bagay. Dapat relax lang pero may ginagawa pa rin sa buhay. Kaya tayo nagkakasundo eh. Ganyan din kasi ako. So, ang ibig mong sabihin, mas bagay tayong dalawa? Biro lang. Bakit? Ano ba sa tingin mo? Kung hindi natin nakilala ang mga partners natin ngayon, pwede. Ay, hindi. Ay, oo pala ang sagot ko. Talaga? Sa katunayan nga yan, kung wala akong girlfriend ngayon at hindi mo boyfriend si Chad, alam mo, liligawan kita eh. Ikaw ha? Nagkakagusto ka na yata sa akin eh. Kung oo ang sagot ko, magagalit ka ba? Oh, tingnan mo. Natahimik ka. Uy, joke lang yun. Baliw ka talaga eh, no? Uy, kanina ka pa chat ng chat dyan. Sabihin mo nga dyan kay Chad, hayaan naman niyang ako ang kadate mo ngayon. Ha? Hindi naman siya yung kachat ko. Sino? Si Lester. At bakit? Ano bakit? Masama ba? Oo, kasi may boyfriend ka. Baka nakakalimutan mo lang ha. Friends lang naman kami nito, no? Sigurado ka ba dyan? Hoy, Rina, umamin ka nga. Anong meron sa inyo ni Lester? Wala. Magkaibigan lang talaga kami. Tigilan mo nga ako. Magsabi ka ng totoo. Nagkakagusto ka na ba sa kanya, ha? Wala. Nako, yan na nga ba yung sinasabi ko eh. Ay nako Rina ha, umayos-ayos ka nga. Pares kayo may jowa no. Mali ang ginagawa mo. Kaya tigilan mo na hanggat maaga pa. Wala naman akong balak na agawin siya sa girlfriend niya, no? Ay, kung bakit naman kasi hindi siya yung una kong nakilala eh. E di sana, hindi ako problemado ngayon. Sana, siya na lang yung minahal ko kaysa kay Chad. Dahil sa pagiging busy ni Chad, kami ni Lester ang parating magkasama. Na hindi alam ng mga partners namin. Hanggang sa dumating na ako sa punto na mas gusto ko nang kasama si Lester kesa sa mismong boyfriend ko. Hi! Ay, Sorry na late ako. Naligaw kasi yung taxi na sinakyan ko eh. Kanina ka pa ba? hindi naman masyado. Anyway, bakit mo nga pala ako gusto makipagkita sa'yo? Gusto lang kitang makita. Hindi ba pwedeng yun lang yung dahilan? Pwede naman. Pero seryoso ka? Yun lang ang gusto mo? Nag-away na naman ata kayong dalawa eh. Wala namang bago dun eh. Ikaw, ba't pumayag ka ngayon? Kasi sinabi mo. Talaga? Yun ang dahilan mo? Baka naman may iba pa. Nahihiya ka lang aminin sa akin. Ikaw nagpaparinig ka na naman sa akin. Ikaw yata ang may dapat sabihin sa akin eh. Paano mo naman nasabi yun? Kasi po, pag hindi tayo magkasama, walang araw na hindi ka nagchat-chat sa akin. Palagi ka rin tumatawag dahil trip mo lang. At kapag bagong sweldo ka, kung saan-saan mo ko dinadala. Hindi lang yun Iba rin yung concern na pinapakita mo sa akin. Ano ba sa palagay mo ang gusto kong iparating sa'yo? Ay nako, ayoko nga mag-assume.
Baka sabihin mo, napaka-asyumera ko. Sige na, sabihin mo na. Malay mo, tama palang hinala mo. O sige, sasabihin ko ha. Huwag mo akong pagtatawanan. Promise. May gusto ka na sa akin? Ang sabi ko, huwag mo akong pagtawanan. Mali naman kasi yung sinabi mo eh. Oo na. Hindi mo kailangan ulit-ulitin dahil nakakaya at saka... Mahal na kasi kita. Ha? Magkaiba kasi yung salitang mahal kita sa gusto kita. At yung akin, mahal kita. Oh, patatahimik ka dyan. Nagulat lang kasi ako sa sinabi mo. Nagulat o hindi mo nagustuhan? Hindi naman sa ganun. Pakiramdam ko kasi malito eh. Bakit? Mahal mo na rin ba ako? Ayoko makasakit ng dahil lang sa akin. At ayoko rin may relasyon na masira dahil sa ganitong ginagawa natin. Rina, simple lang naman ang tanong ko eh. Mahal mo ba ako? Oo. Oo? As in, oo? Oo nga. Mahal na rin kita. Talaga? Ang kulit mo ah. Kasasabi ko lang eh. Pero Lester, mali itong ginagawa natin eh. Mali na. Maramdaman natin to sa isa't isa. Parehas tayo may karelasyon. Kailan pa naging mali ang magmahal? Tsaka, hindi naman natin matuturuan ng mga puso natin eh. Lalong-lalo na kung sino ang mamahalin nito. At ikaw, Rina, ikaw ang pinili nito. Ikaw na ngayon ang mahal ko. Hindi naman dahil mahal natin ang isa't isa. Pwede na. Ba't hindi natin subukan? Kung susubukan natin, may mga taong masasaktan. Mahirapan lang tayo. Wala akong pakialam. Mahal kita eh. Yun ang alam ko. At kapag mahal mo ang isang tao, kahit sumuot pa ako sa butas ng karayom, Rina, gagawin ko. Makasama lang kita. Lester naman. Huwag kang ganyan. Isipin din naman natin sila. Basta mahal kita. Wala nang iba pang dahilan. Oo, maling magmahal ako ng iba dahil nasa isang relasyon na ako. Kaya lang, naging marupok ako. Si Lester kasi ang pumupuno sa mga pagkukulang sa akin ni Chad. At ganun din ako kay Lester. Alam ko na sasabihin yung iwan ko na lang yung isa kung nagmamahal na rin pala ako ng iba. Kaso ang problema, hindi ko kayang saktan ng sobra si Chad. Sa bandang huli, naging kami ni Lester kahit parehas pa kaming may kani-kanyang relasyon. Hindi naiwasan ang magkaroon ng kasalanan dahil sa maling pag-ibig. Naging bulag ako ng mga oras na yon. Wala akong ibang ginusto kundi ang maging masaya. Saan mo gustong pumunta ngayon? O baka gusto mong buong maghapon lang tayo dito sa bahay nyo? Ewan ko. Bahala na mamaya. Okay, ikaw ang bahala. Bakit parang bigla ka naman na yatang nalungkot? Ewan ko ba? Parang ako konsensya na kasi ako eh. Dito sa mga ginagawa natin. Kung minsan nga, kapag kausap ko na si Chad, halos hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Nahihiya ako. Love, kahit anong mangyari, ako ang bahala sa'yo. Pero, paniguradong dalawa ang masisira sa'yo kapag nalaman nila ang tungkol sa atin. Yung pagkakaibigan niyo ni Chad at kayong dalawa ng girlfriend mo. Bahala na. Ha? Bakit? Yun ang consequence sa ginawa ko eh. Kaya dapat natanggapin ko na lang. Tsaka darating din naman yung panahon na magiging maayos ang lahat. Basta ang mahalaga, tayong dalawa. Natatakot akong malaman ni Chad to. Baka saktan niya ako. Hindi niya magagawa yun sa'yo at kung magawa nga niya, Rina, akong bahala. Sige, magtitiwala ako sa mga sinabi mo. Sino yun? Baka si Joyce yan. May naiwan siguro. Bubuksan ko lang ha. Sinasabi ko lang ba't dito kayo naglalampungan eh. Chad, magpapaliwanag ako, Chad. Lester! Mga nyo! Chad, please!
tama na! Ano? Magpapalusot ka pa, ha? Kaya naman pala parati mong sinasabi na busy ka. Yun pala, yung g***o na yan ang pinagkakaabalahan mo! Chad, huwag ka kay Rina magalit. Ako, sa akin mo na lang ibunto lahat ng galit mo, huwag sa kanya. Manahimik ka! Isa ka pa! Tinuring kitang parang kapatid tapos iputan mo lang pala ako sa ulo! Chad, patawarin mo ako. Bakit mo ako niloko? Bakit? Hindi ko naman sinasadya. Please, patawarin mo ako. Patawarin? Patawarin? Rina, anong kulang sa akin? 6 na taon, Rina. 6 na taon. Alam kong kasalanan ko ang lahat. Hindi na ako masaya sa relasyon natin Kaya pinili mong lukuhin na lang ako? Ha? Kaya mas pinili mong maghanap ng iba kaysa bigyan ng solusyon ang relasyon natin? Ang sakit, Rina. Sobrang sakit eh. Chad, I'm so sorry. Mamili ka ngayon. Mamili ka. Ako o si Lester. Ha? Mamili ka. Ako o siya. Hindi ko kaya. Anong hindi mo kaya? Ano? Mahal ko na si Lester. Mahal na mahal ko siya. Magsama kayo sa impyerno! Yon ang unang beses na nakita ko nagalit si Chad. At yun din ang unang beses ko siyang nasaktan ng sobra. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang pinagsama-samang sakit at galit na kulang na lang patayin niya kami ni Lester. Sinubukan ko pa siyang tawagan nun pero hindi na niya sinasagot ang mga tawag ko. Kaya sinabi ko na hahayaan ko na lang munang humupa ang galit niya, saka ko siya kakausapin ng maayos. Bakit ganito nararamdaman ko? Ba't parang hindi ako mapakali? Kinakabahan yata ako. Rina! Ay, Bayo, ano ka naman? Makasigaw ka naman. Ano ba yun? Hoy, ano? Si Chad! Anong meron kay Chad? Si Chad, nagpakamatay si Chad. Ha? Huwag mo akong binibiro ng ganyan. Hindi ako natutuwa sa'yo. Nagsasabi ako ng totoo, Rina. Wala na si Chad. Paano? Ano nangyari? Nakita na lang siya ng kapatid niya na nakabigti sa kwarto. Ngayon lang sa akin nasabi ni Lian na wala na pala siya. Mamaya yung burol niya. Pupunta rin ako kaya sumabay ka na sa akin, ha? Sab, sorry. Hindi na ako nakasabay sa'yo kanina. May pinuntahan pa kasi ako. Tara na, pasok na tayo. Naku, huwag ka munang pumasok. Bakit naman? Ito naman kasing si Lian eh. Palaging huli kung magsabi. Ano kasi? Paano ko ba ito sasabihin? Sabihin mo na, ano ba yun? Galit na galit kasi sa'yo si Ate Joyce. Ikaw daw ang sinisisi kung bakit nagpakamatay si Chad. Baka pag nakita ka niya, paniguradong malaking gulo yun. Wala akong pakialam. Gusto kong makita si Chad. Papaalisin ka rin niya. Kahit anong sampal, mura, o masasakit na salita, tatanggapin ko. Makita ko lang si Chad. Sab, please. Gusto ko siyang makita. Sige na nga. Halika na sa loob. Ate Joyce? Anong ginagawa mo rito? Ate,
Gusto ko lang makita si Chad. Ang kapal din naman talaga ng mukha mo magpakita pa dito, ha? Pagkatapos ang ginawa mo sa kapatid ko? Ate, parang awa niyo po. Hayaan niyo po akong makita siya. Kahit sandali lang. Dahil sa'yo kung bakit nawalan ako ng kapatid. Naging mabait ako sa'yo, Rina. Minahal kita dahil mahal na mahal ka na kapatid ko. Pero sa nangyaring to, hindi kita mapapatawad! Ate, hindi ko naman po sinasadya na masaktan ng sobra si Chad. Minahal ko rin naman po siya. Minahal? Minahal? Kung talagang minahal mo siya, nasaan siya ngayon, ha? Nasaan? Rina, isang pagkakamali na dumating ka pa sa buhay ng kapatid ko. Kaya pwede ba? Umalis ka na ngayon sa harapan ko at huwag na huwag ka papakita sa amin! Ate, please! Umalis ka na! Patawarin niyo! Umalis ka na! Lumayas ka! Lumayas ka! Ayaw na kitang makita! Lumayas ka! Lumayas ka! Rina, halika na. Umalis na tayo dito. Halika na. Ilang gabi akong hindi nakatulog dahil sa nangyari kay Chad. Maya't maya akong umiiyak at nakaramdam ng sobrang pagsisisi. Ang dami kong what ifs ng mga panahon na yon. Pero alam ko naman na kahit umiyak na ako ng dugo, hinding-hindi na babalik sa amin si Chad. Hi, Chad. Sorry kung ngayon lang ako nakadalaw sa iyo, ah. Ngayon lang kasi ako nakalusot, eh. Gusto kong humingi ng tawad sa mga nagawa ko sa iyo. Sobrang pagsisisi ang nararamdaman ko ngayon. Sana, kung nasaan ka man, matutunan mo akong patawarin. At sana, tulungan mo rin ako na balang araw na magawa ko rin patawarin ang sarili ko. Mamimiss kita ng sobra. Rina, Lester? Ba't nandito ka? dinadalaw si Chad. Hindi ko kasi siya nagawang dalawin sa burol at libing niya. Hindi ako pinayagan ni Ate Joyce, eh. Ikaw din? Oo. Inaasahan ko na yon. Pero naglakas loob pa rin akong subukan na dumalaw pero wala, eh. Galit din siya sa akin. Sobra din natin nasaktan si ate dahil sa pagkawala ni Chad. Kasalanan ko to, eh. Hindi, huwag mong sisihin ang sarili mo. Paano kung hindi sisisihin? Ako ang dahilan kung bakit nawala si Chad. Sobrang hirap. Gabi-gabi, hindi ako makatulog dahil palagi kong naaalala ang lahat. At ang pinakamasakit pa, kahit anong gawin ko pagsisisi, wala na akong magagawa. Kasi wala na siya. Tama na. Huwag ka nang umiyak, ha? Nandito lang ako para sa'yo. Hindi kita iiwan. Kahit wala na si Chad, gusto kong bumawi sa mga pagkakamali ko sa kanya. Alam kong mapapatawad ka rin niya. Lester, itigil na natin to. Eh ano? Alam nating may katapusan ng lahat ng to. Dapat, ginawa ko na to noong pa, eh. Di sana hindi nawala si Chad, di ba? Pero mahal kita. Huwag mo namang gawin sa akin to. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula pag nawala ka. Ayoko naman loko at makasakit pa ng ibang tao. Kaya ko naman magmahal ng walang nasasaktan ng iba. At hindi ko magagawa yun kung hayaan kong manatili ka pa sa buhay ko. Hindi na naman. Huwag mo naman akong iwan. Lester, kailangan tanggapin na natin yun. Nahihirapan ako, eh. Gusto ko nang magsimula ng panibago na hindi ka kasama. Bumalik ka na sa buhay mo. At babalik na ako sa buhay ko. Masakit dahil kung kailan tinatama ko na ang pagkakamali ko, huli na ang lahat.
wala na si Chad. Pero kahit ganoon, pinili ko pa rin tapusin ang lahat sa amin ni Lester at hindi na bumalik sa pagkakamali na yon. Ito na ang pinakamalaki at sobrang pinagsisisihan kong kasalanan sa buong buhay ko. Kahit 4 na taon na ang lumipas, hindi pa rin nawawala yung sakit sa pagkawala ni Chad. Madalas pa rin akong dumadalaw sa puntod niya ng palihim. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin ako napapatawad ng pamilya niya. Natayos lang dahil deserve ko naman yon. Ang tanging hiling ko na lang ngayon, sana napatawad na ako ni Chad kung nasan man siya ngayon. Na sana dumating na yung panahon na makakahinga na ako ng maluwag. Wala na yung sakit at pagsisisi. Mga idol, maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa kwento ko. Yours truly, Rina. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.